Hinamon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega si Vice President Sara Duterte na harapin ang mga isinabiteng impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Additional reference of business, verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. To the Committee on Justice. Formal nang inirefer sa House Committee on Justice ang 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hinamon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega si Vice President Duterte na harapin ang impeachment complaints kahit na nag-anunsyo ang Vice Presidente ng plano niyang pagtakbo para sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Where she wants to be the president. So, kung mataas ang tatakboy mong position, you're held to a higher standard, di ba? Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. Harapin mo. Isa si Representative Ortega sa mga nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint laban sa ika-2 Pangulo noong nakaraang linggo. Tiwala si Ortega na hindi maaapektuhan ng anunsyo na ika-2 Pangulo ang magiging daloy ng pagdinig ng impeachment complaint sa Justice Committee at sa magiging desisyon ng Kamara. I don't think may impluwensyahan or matatakot or may intimidate po yung komite. As long as nandyan po, nakalatag po lahat ng mga importanteng facts. Saka pag-uusapan po yan pagdedebatihan po yan, dadaan yan sa committee level. So, due diligence, saka lahat po ng kailangan na pag-uusisa, dadaan po lahat sa committee na yan. Kumpiyansa siya na mas masinsinang maihimay ng komite ang nilalaman ng mga reklamo laban kay VP Sara ngayong 20th Congress, kumpara noong 19th Congress, kung saan in-apply ang fast-track system na bagamat nakalusot sa Kamara ang impeachment complaints, nagkaroon naman ng issue sa Supreme Court. Positibo naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na maaprubahan sa plenaryo ang mga reklamo, lalo na't ayon sa kanya, suportado ito ng mayorya. Kabilang si Tinio sa mga nag-endorso ng impeachment complaints laban sa ika-2 Pangulo. Si Vice President Sara ang dapat matakot, no? Dahil mananagot siya sa pagwalda sa confidential funds. Yan ang demand ng taong bayan in the same way na nanagot ang kanyang tatay para sa crimes against humanity at nasa ICC siya ngayon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.